Heavenly Father, we thank you so much for another evening of encounter with you, and we are so happy that despite of our busy schedule, yet we pause for a while and reconnect ourselves to you through this study. Help us, dear Lord, as we delve ourselves into different important points that we need to discover and that we need to know, that we may we continue to strengthen our relationship with you. Pray for our viewers, our listeners who are watching and who are listening right now. May the Holy Spirit possess what we have so that we would be able to succeed what you want us to perform and to bring about. In Jesus' name, Amen. Nindot kayo ning katong lesson karong simana kay igo kayo ang sentro sa atong kaning gitawag nato sa English nga human nature. Pride versus humility. Pride, humility, they always go in conflict with each other. But of course, dili po nato masabtan kung unsa gayud ang buot silingon sa pinulungan nga pride o kaning pagkahambugiro or kanang self-centeredness, kung dili usab nato pagalantawon ang iyang kapikas nga pinulungan nga nagisgot may tungod sa pagpaubos or humility. So karong semana nagisgot ang atong lesson may tungod sa pride, pero of course giuna kining pinulungan nga pride, no? Ang common gyud nga translation sa atong sinultian pag mingon tag pride, of course nagisgot kini og kanang of course in reference to or a particular incident nga ginahimo sa usa ka tawo nga makahimo ta sa pagkanang hulagway or pag-describe ana nga tawo o kunya atong ginasulti usually is kanang hambugiro, di ba? Murag kanang permi lang iyang kagalingon ang iyang ginapataas, ang sintro, bisag daghan na kayo ang mga higala nga nagapaligid sa iya, pero murag maglisod gyud siya og kanabitong relate sa iyang kagalingon sa uban, not until or unless, no, nga matawag na kanang matagaan gyud og kanang recognition sa espesyal nga pamaagi ang iyang kagalingon. But actually kana siya nga bahin sa ato nga human nature, mga kaigsunan, that is actually a very common thing. Dili na siya ingon nga kanabitang murag gamiton nato nga to put down others. Pero kani siya, lipay po ta sa itong lesson kay kanigi, dalani sa itong lesson kay para pod nga makita pod nato kung asa na pod ta, no, gatindog in so far as our relationship with God, and especially in the context of this study, which is actually in understanding pride and versus humility. But before we proceed, ato siyang pagabasahon ang lantawon kaning ato nga memory text for this week nga haom kayo mga igsunan. Ganahan kayo kung magtuon sa atong lesson pag ang memory text dili kay siya abstract, no, in so far as the application of that sa overall nga context or narrative sa ato nga lesson. So very very good nga gipili kani sa atong author kay dili na kay siya ipalalumpa ang ato nga pag-eksplikar sa ato nga lesson kay by just simply reading, no, the memory text nga gibutang dinhi ato nang makita kung unsa gyud ang difference sa kaning duwa, pride kay murag tandi man ni, no, kay versus man. So kung ingon tag versus, nagani sila panagbingkil, nani sila panag-away, so meaning dili gini sila pwedeng kana maghiusa mga higala ko, no, kanang kung pride dili pwedeng pride humility in pride, murag wala, dili na siya pwedeng nga sana kanang sana kanang paghalo or sa pagmix sa pride sa humility or humility ngadto sa pride. So that's why ang ibutang gid nga pinulungan sa tong author is kanang versus, no, so kanang murag away ni sa duwa. So which one, kung asa ka ko dinhi ba ko sa pride or sa humility? Daghang man pod nga mga, in fact na ay mga salida kaniadto nga kung nakita ka ng Pride and Prejudice, di ba? Nindot po na siya nga mga
mga movie nga ato na sa ako nga galingon ako na po na nakita makaigsunan nga actually nagpuntirya ngadto sa pinulungan nga kanang pride. Pero siguro po basig naapoy pamaagi nga kaning pride mo shift siya didto sa positibo nga pamaagi. Kay kung mingon mo og pride, usually it's actually a negative thing. But before we do that, ato sa pagalantawon ang gihisgutan dinhi sa Luke 14:11. Okay? Okay? Very very timely. Dagingon din nagganayon din mga higala ko for whoever bisang kinsa kaninyo, di ba? Whoever, meaning to say it actually applies to all kay universal kan magud ni siya no kanang mayingon mo nga whoever universal term magud ni siya, so wala ni siya nag-exempt og anyone. It is actually a call for everyone. Whoever bisag kinsa kanato nga nagapaibabaw sa iyang kaugalingon, di ba? Whoever exalts himself will be humbled. Ipaubos siya makaigsunan. So you see that? By that mere reading of the text, dili gid sila hiusa or hinigusa. Kay kung ipataas ni mo yung kagalingon, according to Luke 14:11, ay dapat magpaubos ka. So that's the sequence, the logical sequence of kanang understanding the relationship between pride and humility. So up, then down. Pero ang kagwapo ani is, kaya nga itong una-una mga sa itong galingon, nindot naging nata permi sa taas. Pero sa aning presentation on the spiritual perspective, mga kaigsunan, biblical perspective, it's totally the opposite sa kanunay nato nga mahununaan every time we talk about this particular subject, which is called actually pride. So, anything marabitaw atong paibabaw, especially sa atong kaugalingon, the only way to treat that, mga kaigsunan, is actually humility. Is actually kanang magpaubos ta. Kaya po, no, it's an irony of a spiritual experience nga the only way for us nga makapataas ta, kanang maka-experience ta o kanang height sa atong let's say spiritual experience is for us to stay low. Dili kay taas ta. Dili. So, humble sa, and then saka pa yung ma-exalt ta. Okay. Right? For example, so, whoever exalts himself will be humbled. And he who humbles himself will be exalted. See that? So, this is when we read the Bible, Bible is actually full of paradoxes ba? There mga paradox, what we usually do, pag mubasa ta sa Bible, the Bible will point us to something which is actually totally contradicting to what we usually do. Diba? So it's actually a paradox. Human nature would always tell us that it should be this way. But the Bible is telling us it's the other way around. And that's the best way to answer the problem of the first one. Okay, kay exalt man. So, meaning to say, ang human nature is, ang tendency gid sa human nature is, kanang gusto gid nato nga atong yung ipataas ang atong kaugalingon, di ba? Mga kaigsunan? Na mahitabo man gid na sa atong kaugalingon, di ba? Or mahitabo po na sa imong kasinatian sa kinabuhi. Karon, ato sang hisgutan kaning gitawag nato nga pride. Okay. So, meaning to say, kanang exalting himself relating to the term pride as mentioned in Luke 14:11. So the question is, ganong gi-consider maning pinulungan nga pride in English, no? Or kaning pagkahambugiro nga negatibo kayo. Negatibo tungod kay gi-consider ni siya nga dili maayo. Kay tungod dili maayo mga kaigsunan in the sa ethical nga parlance or perspective, dili ni siya maayong panglantaw o dili po ni siya maayong binuhatan. Okay. So,
Ngano man. So mo nang atong i-dissect kaning pinulungan nga pride nga gisgutan dinhi sa ato nga lesson. Ngano man na siya? Kay kaning pride ingon sa uban magkaning wisgot tag pride kana bitong we feel something good about myself or about yourself or about oneself, di ba? It always goes that way. So, but the problem is, there's nothing wrong with feeling good about oneself. Pero kaning the act, kaning bitang the act ba or the act of kanang leading to feeling kanang the feeling good about myself or yourself or oneself, kana bitang mo lead us to misalignment, kanang ma-misalign ta sa atong self, di ba? Atong panglantaw mao magid ni. Pero actually sa reality dili na siya iyana. So there is a misalignment of how we look at self in the context of what's going on in the ground or in the context of reality or what actually is real. Okay? So why? Because number one, pag mingon ka nito tag pride, usually, ang gipatako sa aning powerful kay nga pinulungan makaigsunan, kaning atong kaugalingon. Pero, nga naman na, Pastor, kaning, what's wrong with that kung atong ipadako ang atong kaugalingon? In what way pod nga, dili pod siya ma-align sa realidad? What's happening what's actually happening in reality? Okay. Because, pag atong ang term magod nila din is kana bitong i-inflate na to sama ra gud na sa kanang gulong bitaw mga kaigsunan nga di ba kanang nauddan og hangin or na flat siya, so the only way is to inflate kargahan na to og hangin. Pero usahay di ba ang hangin sa tong gulong naramang didto like say 32 lang, di ba? PSI. Pero kung ato na siyang pasubrahan let's say mabot na tag 50 or 60 nga PSI, dili na siya nga proper measure. We go beyond, okay? Meaning to say, self actually goes beyond the proper measure. So, dili na mao ang ato nga measure, mga kaigsuunan. So, mao na siya nga, dili na ta ma-align sa reality. Kaya gipadako na to atong kaugalingon, nga actually in reality, dili na siya ang ato nga sukod. Alright, that's number one. Then number two is, kanang on the spiritual sense kaysa atong ibasa sa Luke 14:11 kay mao man na dapat ang ato gyud nga tagaan o kanang importansya, not only it inflates the self beyond its proper measure, number two, it kana bitong the moment mangod nga we elevate ourselves in so many ways, di ba? Ang moabot mangod sa una-una sa uban nga naminaw nimo or nag-observe nimo, mura bitaw, you claim ownership, mura, ikaw nang, ako nang pinaka-bright dinhi, ako nang pinaka-gwapo, di ba? Ako na gud ang pinaka-kuyaw, no? Kung dili tungod sa kuha, dili ni siya mahimo. Okay, so, di ba, kung ako ra gud ang naay exposure sa ana nga butang, so grabe gyud ako gisin nang gitudluan kay kung wala na ako gisultian sila nga ing-ani dapat ilang himuon, di ba? Pamo na sa tuwa. It happens to me also. So dili na mahitabo kung wala, imagine kung wala ko nagsulti ani, di ba? Dili na mahitabo. So meaning usahay ka nang pasimple lang atong dating, pero usahay dili po ta wala po nato kanang dili bitaw nato nga ma-notice nga we are already inflating ourselves beyond its proper measure. Okay. So, it also claims ownership of what is partly given. So, kanang nay talent nga gihatag nato bisag di ba gihatag sa Ginoo and then gipagamit sa tuwa, pero actually dili ginapod atoa. Okay? Pero kanang talent nga gihatag sa tuwa dili pud na siya kanang exhaustive. Kanang bitong tanan na gyud diha. It's not really that's not how it should be understood. So ang problema is pag sample lang naka-develop na tag gamay nga butang atong ginauna nga nata ni ana. Okay? So
when we have pride sa atong kagalingon, it suggests that as if we claim ownership. Mura kita itagya, di ba? Mga kaigsunan? Of what is partly actually given. Like for example, talent, opportunity, okay, or grace, like for example, no, kanang nindot kay atong pagkinabuhi sa Ginoo, so murag musulti ta, murag kita ra gyud ang naay kanang exclusive nga kana bitang communication line ngadto sa balaang espiritu, di ba? Mura siya og kanang telecom, mga kaigsunan nga kamo nga mga tao diha, wala mo'y kanang exclusive line of communication ngadto sa balaang espiritu. Ako ra gyud ang adunay kanang exclusive line of communication ngadto sa balaang espiritu. Ako ra gyud ang lahi nga pagkatao kaya kung kinabuhi lahi ra gyud sa inyo nga. So therefore, ako ra gyud ang naay katungod sa kanang pag-istorya sa balaang espiritu. Murag akong ginuuna, di ba? Murag ang balang espiritu, dili siya maminaw ninyo. Ako ra gyud ang paminawan sa balang espiritu. So, you claim ownership of what is partly given to you. Grace, mga kaigsunan. And that is not true. Mao nang, kanang pride, bantayanan siya. Kaya the moment bitaw we entertain that kind of notion, kanang anything nga magkainahinay na tao, kanang claim og mga butang nga murag sige tag advice nga murag bitaw para nga mabalaan sa uban nga kita ra gyud nag-advise ana, no, kita ra gyud ang nagbungat ana kay para gyud ilang mabalaan nga para kung masulbad man ang solusyon ay kita ra gyud ang mainumduman sa mga tao nga ako ra gyud ang naghatag ana nga advice, di ba? Usahay dagan po biya atong madunggan yana, usahay I am also a victim of that, di ba? All right, so kani ang pinakagwapo, ang number 3. Ang number 3, ang usa sa mga butang nga angay na ito pagkalantahon sa kaning pagkahambugiro, kanang it seeks superiority. Diba? Dili gyud dapat. Kay biblically speaking, mga kaigsuunan, bagsak kita ani nga area, kanang superiority, kanang bitaw mangita tagpamaagi nga murag mo gawas nga kita gyud ang pinaka-superior sa tanan. Diba? Mabitaw ng, diba, ang racial discrimination sa US kaniadto very, very strong. Kaya ginauna sa mga puti, pag makita silang mga black people, murag ilang una nga sila rin superior. Yeah? Pero karon di na gyud ka makaingon nga, tungod na ka dito sa Europe, tungod na ka sa Amerika, mas superior kay sa... No, it's not. Because of the, for example, sa presence sa artificial intelligence, di nakakaingon, makaigsuunan nga mas ay lang panguna-una, advance dito. Kaya ang imong gibasa rapod din bisag mga tao sa mga lugar nga murag atong ginauna nga kulang sila sa kahibalo, pero once nga ma-access na nila ang paggamit sa artificial intelligence, ma-surprise ka makaigsunan. Kaya kailang naa sa imong stored knowledge, ay ila na po nang nga maangkon silang kaugalingon. Mao nang karon, mao po nang advantage sa artificial intelligence. Ang advantage sa artificial intelligence is none of us makaingon nga ako ra gyud ang maayo nga professor. Dili na. Wala na mga igsunan. Ako ra gyud ang maka-discuss ani. No more. Daghan kay nga mga study ani kanang the godfather sa artificial intelligence nga Nobel Prize winner mga igsunan. I think Hinton, medyo di kayo makuha yung last name, pero kuha na siya, Nobel Prize winner. Ingon siya, in a matter of 10 to 20 years, ang white-collar jobs, at least 60% sa white-collar jobs, mga kaigsunan, makinahinay na nagkawala. Kay musulod na ang kaning gitawag nila nga artificial intelligence, o nanapoy bago ron, kaning super intelligence, mga kaigsunan. But at any rate, mga kaigsunan, mauni siya nga you don't have to seek superiority. So it's not just recognition, but it is actually a seeking of being superior kaysa uban. Mapita na karon ako na-observe ka nang mo-lecture ka, mamina ka lecture sa gikan sa gawas, pero actually makaigsunan, kung imo lang tan-aw na sa paggamit sa technology, I mean, tanan nga itong ginabungat makaigsunan, mas pag mo hiin ka dito sa AI, sa right proper use of that, mugawas na dito tanan, mas kuyaw pa nga ipagawas sa imo mga kaigsunan. So,
it's really something that's telling us that we should not actually seek superiority, because for as long as we are here on earth, for as long as we understand that we are God's creation, we can never seek superiority over others. That is actually the problem of actually pride. So, that's correct. Whoever exalts himself will be humbled. Kay nga naman, kay kaning the problem of pride, ang gipuntirya gid sa pride makaigsunan, kaning pag-turn sa self inward manggod. Instead of outward, going outside, pag you have that pride, it actually turns inward. Naadri sa sulod. So, dili siya kagawas. Mo na nga, mo-inflate ang atong kagalingon, mo na expression nga, mudako ang atong ulo, mudaghan og masudlan og dagang hangin ang atong ulo, kay when you have pride, it actually points inward. So, never siya outside. Kay kung outside, dili ka magkaroon og kanang pride kung kanuman. Oy, makita man nimo sa uban kung asa nagstand ang imong kaugalingon. Kay for example, naguna-una ka nga ikaw ra gid ang may mo sulat, pero later on makita nimo nga pag imong ipagawas ang imong kaugalingon, imong ipagawas ang kanang imong bitang kanang kanang panglantaw sa imong kaugalingon makaigsunan, ma-realize nimo later on napaday mga tao nga mas maayo pa nimo. Although na po yung mga tao siguro nga medyo dili pod mas maayo nimo, mura sa desiderata, di ba? You are the child of the universe. And then you have to celebrate that. Kaya nga naman, dili nyo ka mag-goal ingon sa desiderata. Kay although child of the universe ka, although na po yung mga tao nga medyo lesser siguro, not in terms of in terms siguro of talent, no? Pero na po yung mga tao nga mas taas po nimo, so di ko kaingon nga ikaw gid ang pinaka-superior. Alright. So, what makes it as a problem, kanang turning the self inward? Ang problema diana is, kanang pag himo manggod sa atong kagalingon nga murag mao na ang ultimate reference point. Murag mao na gid na ang wala nagilain pa nga ultimate reference point, murag ako na gid permi. Di ba? So, sige daw, ato daw buksan ng ato nga kaning atong panguna-una sa asa nga higayon nga nahimuta nga sulusama ani. Ako dagapon ko nga mga circumstances akong kinabuhi makaigsunan nga sulusama po daan ang akong kasinatian. Di ba? Kanang usay makaingon ta nga murag kani nga butang murag ako na gyud ang ultimate nga reference source ani. Okay, when you talk about the subject, ako ang ultimate source ani. When you talk about kanang siguro sa theology, pagmingon ka nga Hebrew, Greek, ako ra gid ang ultimate reference point ani. So murag ang kaugalingon mo ra gid. Pero actually di po natinod. Napay mga kainamdum po sa una na dahil professor nga murag grabe gid ang iyang kanabutang pagpa-impress sa iyang estudyante nga maayos siya sa Greek. Pero nagsaligra dahil siya dito sa iyang PowerPoint. Unya kay napalong bitaw yung PowerPoint makaigsunan. Nawala siya sa iyang lecture. Napaday estudyante nga mas maayo pa niya. Kay bisag wala pa yung PowerPoint, pero maayo day sa Greek mga kaigsunan. So usahay niya na mga pangitabo. So, okay? So pride says, in other words, mayingon ta, I am the source. Ako ra gid ang source ani. Or I am the only standard. Sa pagmatuto sa mga kabataan, tanawa akong mga kabataan, ako ra gid ang standard, di ba? Usay pasimple ra pod ang atong pagkriticize sa uban. Sometimes ang atong pride manggod ginadala nato sa medyo kanang bitong spiritual way, pero actually ang gawas niya gapagawas siya og kanang sense of kanang pride ba? Kanang in a negative sense sa atong kagalingon. We criticize others. Although murag makita sa uban nga murag concern siya, pero actually atong ipagawas usahay nga para usa na kanang magkaroon og impression ng uban nga mas maayo jud ko kaysa ilaha. See? So I am the standard. I am the source. I am at the center mga kaigsuonan. So, nganong problema ang pride? Because a proud person cannot actually truly learn. Maglisod gyud ang proud nga a person which is actually full of pride nga kanang maka-learn ba. Mao bitaw natong teksto
Para makalearn ka, kahit kung you exalt himself, you will find it very, very difficult to learn. That is the thing. That's why, in order for you to learn, in order for me to learn, is for me to what? To humble myself. Because that's the only way nga. The moment magod we empty our cups, that's the only way nga masudlan ang ato nga nga ato nga cup mga kaigsunan or cups mga kaigsunan. Pero kung naguna-una nga puno na ang ato nga cup, nga ako pa ba nasugsudlan, puno naman sa akong panguna-una. That's why, that's the only way to learn. That's the only way to receive something new, something inspiring, and that's the only way to relate to others. Kaya the moment manggod nga you deflate, inflate man to. Uy, nasubraan. Imong i-deflate mga kaigsuunan sa saktong measure, and then you can now start makarelate na ka sa uban nga mga tao. You can now start understanding sa mga agian sa uban nga mga tao, sa ilang mga pain, sa ilang mga pagpaningkamot. So, dili ka na self-centered, dili na ka judgmental. Right. So, because everything must orbit the actually, you know, when we have pride, manggod, mura bitawag, ang tuyo ka ragyod sa itong kinabuhi, ang ato ragyod nga kaugalingon. Now, that's our lesson. Now, in Sunday, the tight fingers of pride. Kining tight fingers of pride, nagisgot magod dini ang gihimo magod nga illustration sa tong author ang sugilanon ni Lucifer. Dili nato kay ni siya nagsige daghan na kay mga wali o mga lectures nga atong na pasidunggan or napatalinghugan niini nga bahin. Pero di ba makaigsunan kung imong pagkabasahon ang sugilanon ni Lucifer sa especially in Isaiah chapter 14, di ba it all starts with pride. Kada bitong envy mga kaigsunan kay nga naman gusto naman gud niya nga matupungan pa ang Ginoo. So, you know what happens to Lucifer when he started to entertain that idea? Nag-close na iyang mind. Mo to nga, di dyo kaka-learn. Kaya namang ipataas ang iyang kagalingon. Kaya ang nauna, ang iyang cup, mga kaigsunan, puno na. Wala na gyoy. Gusto na ka nang, wala na gyoy space to learn. Kung unsa ang nasa sulod sa iyang cup, mga kaigsunan, ang iyang unahuna, mauto'y pinakakuyaw. So, gigamit niya to, wala niya gi-empty, and then you know what happens to him, right? Okay. So, because actually of pride. So, din is atong lesson, ang nindot din him, ang pride, of course, gi-emphasize atong lesson nga, pride is actually the original sin. Every time we think about Lucifer, what happens to him, kaya di po siya pwedeng maki-equal sa Ginoo. Kasi si Lucifer, he was only a created being. Dili ka pwedeng makatupong or makalabaw sa, or makatupong, or bisag duol-duol ng Diyod sa nagbuhat ni mo, cannot be. Ang creator, lahi na silang kategory. Ang created being, lahi pod. So wala nasabdan ni Lucifer. Kaya nagsalig lagi siya dito sa sulod sa iyang cup. Wala niya na empty ba? Munang wala na siya naka-learn. Alright. So, again also, therefore, when you read Isaiah 14, ang conclusion lagi nga ito nga makuha diya, makaigsoon nga, yano nga conclusion, pride is the original sin. Asa na siya nagsugod, ngadto sa kinabuhi ni Lucifer. And then it resulted later on into a rebellion. Imagine that. Dako kayo na nga rebellion kasi 1/3 no, sa host of angels sa langit nadani ni Lucifer. Pero ang sinugdanan, didto ra gyud sa pride mga kaigsunan. That's how really powerful pride is. Kay the moment manggod nga you have that in me, di ba? Ato man na ma-experiensyahan. Maglisod na ta og control sa ato nga kagulingon. That's the next problem nga mahitabo. Kanang pagkontrol sa ato nga kaugalingon. Kay ang atong una-una, kita nalagi ang superior. Mao nang nahitabo ni Lucifer. So pride is the original sin. Ano man? Because it actually manifests
self kanang exaltation mo nang gigon sa atong gibasa kanina, no? There is there is the kanang the situation where Lucifer exalted himself, and when he started exalting himself, nagkahinay-hinay po siya og kalayo sa Ginoo. Kaya naman, kay kung mo-exalt dito sa atong kaugalingon makaigsunan, ang sunod po dahil nga problema nga mahitabo is, kanang atong pagdepende sa Ginoo, mapulihan na siya o kanang independence. Nga nang mo depende man ko, diha sa Ginoo, di ba? I mean, talking this way, looking into the what's happening, what is happening there, nga akong una-una is, kuyaw man ko. Why would I depend on you? So, ang tendency diana is, mo na nga, sa atong spiritual walk or spiritual journey, mga kaigsunan, that is the moment nga magkainahinay na ta og kanang, usay, mabantayan ba nato or dili mabantayan, di ba? Magkainahinay na ta og kalayo sa Ginoo. Kay ang atong kaugalingon, mao naman ang atong gisaligan. See? So, mawito na sa Proverbs 16:18, di ba? If you remember, kung unsang gisulti sa Proverbs 16:18, sa to, pride goes before destruction. So, before, then destruction. Meaning to say, pride, it starts with pride, and pride will bring us or will actually lead us to destruction. Okay? Right. So, that's why, nga, ang mag-exalt sa iyang kaugalingon, dapat unsaman, ipaubos yun dapat sa Ginoo. Kay nga naman, para malikayan ang gitawag nato nga distraction. That is the thing. So, you can't debate with that one. Pride will always lead me or us or you to destruction. Proverbs 16:18. A haughty spirit before a fall. Nga na, maganda. I mean, that's a very logical. So, Genesis 3:5, di ba? Remember na to, ang temptation, kang Eve was actually, di ba? Ang pag-tempt kay Eve, unsa man tong pinaka-kuyaw kay nga bahin siyang temptation, mga kaigsunan. Nganong, nganong nadani man yun si Eve. Bisag ako po siguro dito sa lugar ni Eve, madani po siguro ko, mga kaigsunan. Kaya naman, ang gidala ang kuyaw kayo ang strategy sa kaaway. Kaya ang strategy nga iyang gidala makaigsunan nga para gid nga makuha niya ang kanang loob, no, kanang attention og ang the total aspect of her person, makaigsunan, including her judgment, kana yung kanang in a place where pride can easily kanang makastart ba siya. Ang iyang gigamit man God, you will be like God. Imagine that. Kay kung mukaon ka ni, mahimo ka sama sa Ginoo. Uy, mao man gud ang problem sa human nature. Mo bitaw na nga ang human nature man God, naman gud tay desire nga to be superior. Imagine, before the fall of sin pa ganin before they fell into sin. Pero it was actually going around sa ilang pangununa, mga kaigsunan, kay ang tao gidi ay, kung dili mabantayan, kung dili nako bantayan akong kagalingon, ay ang akong nga tendency, kana yung moving towards, kanang exalting myself, superiority. Dapat superior jud ko, mga kaigsunan. So, ang gihimo ni Lucifer, iya na siyang giigo. Because Lucifer was a strategist. So, ang iyang gidala, mao ang like God. Kay mo man ay makapagana sa tao. Kay para mapariyaw sa Ginoo. Kay pride lagi ang pinakadako nga butang nga kanabitong dali nga matempt ang ato nga kasing-kasing. Bisag sa atong mga lokal nga churches, bisag asa makaigsunan. Ang pinakadako nga cause sa away, abi niyon sa pride. Bisag, di ba? Bisag tanawan ninyo mga kaigsunan ang inyong kasinatian. Of course, sa una nakaagi naman kong mga nahimo ko nga assistant church pastor or student pastor, na mga usay iglesia nga akong mabistaan kaniadto nga grabe pud ang bingki kaning away ba. Grabe gyud.
Pero only to conclude mga kaigsunan nga ang cause sa gidi ay sa panagbingkilay o sa panag-away mga kaigsunan sa grupo-grupo sa iglesia kana ra gid sa kabutang pride ra gyud. Bisan usay sa kaminyon, usay pride ra pod mga kaigsunan. So mo ginang gigamit karon sa Satanas ni Satanas o sa atong kaaway nga kana bitong kanang strategy nga sa hinay-hinay nga usay daw dili na to mabalan usay di po na ako mabalan nga painguna dayta ngadto sa distraction. Okay? Right. So it's a prideful desire. So pride, in other words, elevates self, okay, as the measure of truth, right? And then undermining atong undermine ang saman kaning atong dependence on divine wisdom. So that's the problem. Okay. Elevates the self as the measure of truth. Kaya kita gud ang mapita na nga usay, lisod ta sultian, lisod ta tambagan, di ba? Sana advice ako nga pila na ko katuig nga nahimo nga opisyalis or pila na ko katuig nga nahimo nga administrator nga kinsa nga mag-spiritualize ako, di ba? So ang tendency is dili na ta maminaw ato nang i-close ang ato nga sana kaning atong ears o close na to atong mga mata mga kaigsunan kay ang atong hunauna sa atong kagalingon mas kuyaw ta kaysa iya. So the result of that is ang problema na is ato magud i-undermine na dayon, di ba? Ma-undermine na dayon nato ang atong kanabitong pagdepende sa divine wisdom. Mao na bisag sa mga kabataan, di ba, mga kaigsunan, kana bitong ingon sila kanang mga kabataan, mga batanon, pag dili gid mo maminaw sa inyong ginikanan, di ba? So mao nang mo resulta sa aning gitawag na to nga distraction because the problem is actually kanang pagsunod sa maayo nga tabag which is actually divine wisdom. Kay usay mo gunahuna ta dako naman ko, daka na ako makita di nga mga sana kana akong natun-an diha sa di ba sa internet, sa social media, daghan nga mga tao nga mga vloggers nga ingani pod ang ilang kasinatian nga ga-encourage sila ani nga okay ra gyud nga mo suicide, di ba? Okay ra gyud nga mo take og drugs once in a while. Pero makatesting pud ta nga while batanon pa ta, dili pud ta mabiya sa mga panghitabo. O ana ba kana bitaw makatesting pud ta nga murag naka-experience ta nga kanang mulupad-lupad po ta once in a while. Munang uban mo adto gid sa paggamit sa kanang bawal nga druga. You see that? So usay problema makaigsunan, it's actually pride. Actually kanang disobedience para sa kuha, looking at this, resulta ra na sa pride. Ang disobedience, that is not the main problem. The main problem actually is the root problem. It's not actually disobedience, but it's actually pride. Well, let me say this again. For example, in the case of disobedience, in all aspects sa atong pag-disobey mga kaigsunan, ang main cause ang root yun it's actually it's not disobedience in itself, but it's actually pride itself. Okay? So, pride represents kanang existential autonomy. Nga dili na siya pwede. Abili mo, bisag sa philosophy, mga kaigsunan, ako natunan kayo, nagtudlo mo kong philosophy. Sa philosophy, manggodi nga ni ang statement sa philosophy. Kanang ang akong existence, I exist through others, I exist with others, and I exist for others. Dili pwedeng ma-isolate na akong kagalingon. Pero mingon sila nga, but sir, na inangutana pitang estudyante, kanadeng musulat ko, sir, nga ako ra usa, di ba? That's one way of making myself kanang dili social kay ako ra man lang sulat, ako ra may gihimo ana. But remember mga kaigsunan, bisan ikaw ra usa ikaw ra gyud ang naa sa imong room nga nagasulat og letter or whatever or nagakaon. Pero ang words nga imong gigamit dili na imuha. Ang ballpen nga imong gigamit dili na imuha mga kaigsunan. So wala gyud instant sa imong kinabuhi nga makaingon ka na dili ka social being. See? So that's why ang pride man God
will lead you to the idea of kanang existential autonomy. Kana bitong sa spiritual nga life, that is seeking meaning, kanang musiktag meaning apart from God. Mo na'y danger. That's why, according sa Proverbs na itong gibasa kanina, the moment we go to that, then, of course, it will bring us to destruction or leads us to alienation and moral collapse, mga kaigsuunan. Diba? Sa atong mga kasinatian kaniadto, kung saan man, kung asa man nga napakyas, pero kung imo na siyang i-trace, mga kaigsuunan, pride ra gyud ang sinugdanan, wa nagilain pa nga atong mahununaan. Pero ang nindot dinhi sa atong lesson is kaning model ni Jesus Christ. Simple lang yun. Kung sa man nga modelo sa humility nga gihimo ni Christ, kay ayan ha, kani si Jesus Christ, Ginoo ni. Ang iyang status, dili basta-basta. Creator ni sa kalibutan o sa tibok nga universo. Unsa raman ta compared sa gahom sa Ginoo makaigsunan? Pero tanawa ang iyang gihimo, nganong siya man gyud ang modelo sa humility. Wag bisag kinsa nga tawo sa kalibutan makaigsunan. Di kita makaingon nga kana si person A, B, C, D, E, mao na sila ang mga modelo sa pagpaubos. Para sa kuha, usa ra gyud ang pinagkakanabitang hingpit kayo nga modelo sa pagpaubos si Jesus Christ ra gyud. Kay nga naman, of course, ang teksto Ephesians nga diri sa tong lesson, makita sa Ephesians chapter 2 verses 5 to 8 nga Jesus gi-embody niya ang humility pinaagi sa iyang pagpakatao, makaigsunan, o sa iyang pagpakamatay diha sa cross para ato gayud nga madangpan ang kaluwasan nga iyagyud nga gusto gid nga ipaabot sa tuwa, mga kaigsuunan ko. That's the thing. Kung ako ang Ginoo, pag kanindot sa akong gipuyan, nganong magsamok-samok pamangko din sa silong nga munaog ko din mga tao daga masakit to mga nagklase-klase nga mga smell, no? Usahay masamok ka kay disturbuhon ka kay gusto mong paayo nimo, na mga gahig ulo, di ba? Sama nato, di ba? So I mean why would I take that luxury of going down nga kaayahay sa akong kinabuhi diri sa taas, nga pwede naman ako mahimo diri, nga di naman necessary nga munaog pa ko makaigsunan. But, kana nga act makaigsunan, it's something angay na to pagkalantawon, kaya nga naman, kay bisan pa sa iyang pagpaubos makaigsunan, ang gihimo sa atong mahal nga Ginoo nga mao si Jesus Christ, He was actually exalted. Bisag unsa nga klase nga butang, the King of Kings and the Lord of Lords. Og tanan pa makaigsunan. Pero why was He called as the King of Kings and the Lord of Lords? And He was even called as the Savior when in fact He went down here and lived with us. He lived, He lived among us. Who are we compared to Him? We are nobody, ladies and gentlemen. But this act, this act, actually, it's something that we really have to look into. So, kung sa gihimo ni Kristo, according to Ephesians, iyang gi-empty ang iyang kaugalingon. Sa unsang katuyuan? Para mahimo siya nga unsa man, obedient to death. Grabe, no? Basta ko na. Iyang gi-empty, marabag. Iyang gi-empty ang iyang cup. Kaya kung wala niya gi-empty ang iyang cup, makaigsunan nga, actually, grabe po na iyang cup. Pero kay ang iyang gihawasan, kay para nga unsa man, iyag nga matugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa kabubuton sa amahan, and by doing so, mahimo siya nga obedient ngadto sa kamatayon. Ngadto nga matuman gid niya iyang mission. Obedient lagi. Mao na nga empty gyud. Kay kung gi-exalt niya ang kaugalingon, wala siya nagpaubos makaigsunan, I don't know kung asa ta karon. It will ating malahi ang atong storya. Mao na nga in Matthew 11:29, learn from me according to Jesus Christ. Unsa may ingon niya? Unsa matong i-learn sa iya? Ingon siya, for I am gentle and humble in heart. I am gentle and humble in heart. So humility is not a weakness,
Dili siya usa ka weakness makaigsunan, but actually humility is actually a strength under control. No? Strength siya, pero under control. Like for example, sana ka nang sana ka nang persecute ka, di ba? Or sana ka nang naghatag sa imo og problema makaigsunan. Ngalamin nung tayo balos. Pero tungod kay nagpaubos ka, that is actually a strength under control. Kay ang imong pagpaubos makaigsunan, dili na siya weakness, dili na siya sign sa kapildihan. Kay maguna-una magudta nga kung di ta kabalos, mapildi ta. Pero actually, that is a strength under control. It is a recognition of one's kanang dependence on God. So, humility aligns with virtue ethics. Bisag mo study tag ethics makaigsunan, nagtudlo po kong ethics for so long a time, makita gid nimo nga mo align gid sa prinsipyo sa ethics. The good life is lived not in actually self-glorification. It's not. But according to Gandhi, it's actually in service. It is actually in compassion. It is actually in recognition of what we so-call the transcendent truth. So, Pastor, how can I have this kind of qualities? The only way for me, which also kanang ma-struggle po na ako makaigsunan sa di po ko exempted ani, is for us to serve others, for us to show compassion o kanang pag-recognize sa nindot kayo nga kanang bitong plano sa Ginoo alang sa tong kinabuhi, is for us to go down makaigsunan. Kaya nga naman, kay kung dili mong mo go down, di kita ka-learn ani. Mo nang magsigira tag-away, usay sa itong mga meeting, magpadako sa itong mga tingog, kaya itong ginahuna nga dapat ma-recognize yun. Kaning akong tingog kay, kaning akong tingog mo ni pinakakuyaw nga tingog kay daghan na ning gagian nga gubat. Dili din sa dili sa kanang padaghanay og gubat makaigsunan. Padaghanay di ni sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Mao na siya ang measure sa ato nga lesson. That's why, ingon sa Micah 6:8, walk humbly with your God. James 4:6, naganayon, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano man, Pastor, mao lagi na. Kay basta mo exalt lagi ka sa imong kagalingon, dili na ka willing nga maka-learn, mo-learn. Mao na ang grace sa Ginoo para nagyud sa itong mga tao nga nagpaubos kay nga naman. Kay maori ni silang mga tao nga willing nga mo learn, willing nga mo navigate, willing nga mo relate sa uban nga mga tao. That's the only way. So, let's practice humility in all aspects of our lives. I think wala na tayo, napoy mga point din before I conclude mga igsunan. Kay na dinhi I think sa Sunday, ako ning hinimduman pero medyo nalimtan nako. Napo day, for example, ingon can pride ever be positive? Ang ingon sa tong lesson, perhaps not in the context that what we know. Although we might use the word positively when speaking about a person's achievements or in the context of a deep appreciation for something someone has done. Or, let's say, may ingon ta nga, I'm so proud of you. Oh, para sa kuha, philosophically, okay lang kay gikan manggod sa outside going to you. Di ba? If I say nga, oy, congratulations for what you have done, for what you have achieved. So, I'm so proud of you. So, that's a positive thing of, siguro kanang gitawag na to nga, kaning paglantaw na to sa itong kagalingon. Kay, that statement is actually coming from the outside. It's not actually coming from the inside. In fact, sa Mark 12:31, di ba? Masa ganing gingon din according to Scripture, there is a proper kind of self-love. Dili po pwede nga, di po na ito igugmao na itong kagalingon. Di ba? Wrong po na siya psychologically. Kaya kung dili po na ito igugmao na itong kagalingon makaigsunan, dili na ta kabalo nga magpagwapo. Dili na ta kabalo nga matubang sa salamin. Dili na ta kabalo nga kanang manudlay o mag-ayos sa itong kagalingon. Kaya wala naman tayo pakialam sa itong kagalingon. Dili po na mao ang katayuan sa Ginoo. Mao na nga in Mark 12:31, nakanayon din
where He says to love others as we love ourselves. Di ba? But this is always unselfish love. Kung sa ito unselfish love, okay? To love others as we love ourselves. Kung sa giuna, mo bitaw na nga, when you are willing to learn, maraming gisulti ka na makiksunan, it will lead you to the act of relating to others. So, mo na nga, ingon sa din sa Mark 12:31, where He says to love others as we love ourselves. But this is always unselfish love. Ano man? How were you able to love others? Because you learn it from yourself. That concept of love, makaigsunan, nasa imong kagalingon. Pero ang kagwapo na is, wala ni mo gi-inflate ang imong kagalingon by having that love in yourself. So, imo na siyang gi-translate, imong gipagawa sa imong kagalingon para mabawas-bawasan ang hangin nga sulod sa atong kagalingon in order for others nga mahimo silang unsa man. Ay, mahimo usab silang kanang happy person o ila usab nga masabtan kung unsa pud ang ilang kaugalingon. That's why you have to love others the way we love ourselves. So people, ingon diri sa tong teksto, people are also not proud when they have God's presence in their lives and have a purposeful direction. So Mark 12:31 maka-exam. That's according to the author. So I think dili sa nato kayo palabian og kanang discuss natong lesson. Kinapamatay Wednesday tapos napatay Friday. So muhunong sa tadiha makaigsunan ato ning pagkapadayunon kung unsa man ang klaseng other than what we already have discussed. So naay parts sa kanang pagtanaw sa itong kagalingon, pagigugma sa itong kagalingon, nga dili siya necessarily nga pride. But actually, kanang a recognition of kanang about something ato nga nahimo, pero na-anchored man siya sa kamatuuran ba? Although it's a recognition of our achievement or goodness, pero such recognition is actually anchored on truth. Murabitag, it allows us for gratitude and connection. Di ba, kanama ko na una ay salamat no nga nahimo na ko nga ani or na, pero ang resulta ana sa atong pagunaw ana is nagpasalamat ta sa Ginoo og the more nato gi-connect atong kagalingon ngadto sa uban nga naghimo tag nagserbisyo ta alang sa kadaghanan ug nagpakita og kaluoy sa mga tawo nga gakinahanglan niana nga butang. So makaigsunan, wala na tayo igo nga panahon sa ato lang pagkatapuso ng ato nga pagtuon karong gabi na pinaagi sa atong pag-ampo. Atong iduko atong mga ulo. Amahan nga balaan, kami nagkapasalamat diha kanimo bisan pa sa kadaghan sa mga appointments nga mong giatubang apan kami nagahatag og dako kay nga pasalamat tungod kay kani nga higayon alang sa pag tuon sa leksyon or pag-share ani nga mga kamaturan dili gihapon maputol apan sa kanunay kani siya nagapadayon kay tungod imong nakita ang kaimportansya niini. Tabangi ang tagsa-tagsa kanamo samtang kami among i-deal kaning problema sa pagkahambugiro kaning pride Ginoo. Kay mao kini gyud ang hinungdan sa pagkalaglag sa first nga taas kayo nga anghel nga imong gitagaan og katungdanan dito sa langit. Bisan pa sa among inahan og amahan, our first parents, mao gihapon ang nahitabo. And it still continues to overcome us. To overwhelm us. So salamat Ginoo sa mga pahinumdom nga unta tungod nini among ipaubos ang among mga kaugalingon aron among masabtan ang nindot kayo nga plano nga imong gitagaan ang alang kanang Salamat sa Hope Channel South Philippines. Salamat sa mga estudyante nga naghatag silang serbisyo dinhi through sa programa nga among gitawag nga OJT. Panalangin sila Ginoo sa ilang mga tingwa sa kinabuhi, sa ilang mga pagtuon, ilang mga ginikanan. Tabangi Ginoo og mga membro sa among team dinhi sa Hope Channel ug tanan pa. Salamat sa imong pagdungog sa among pag-ampo, kaning tanan among ipangayo sa matahom nga ngalan ni Ginoong Hesus Kristo.